Good evening everybody. Eto na. Dito na naman po tayo sa ating another episode ng ating vlogs. Ngayon po, ating panoorin itong titingnan natin kung ano ang masasabi nitong dating PNP chief natin na si Senator Bato de la Rosa tungkol dito sa controversial na masyadong mainit na balita sa ngayon na halos lahat ng page ay nakikitaan mo ng ganitong content, yung pagkasibak ni General Torre. At siyempre makita natin yung totoong reaction ng isang totoong yung pinanggalingan niya, yung dati niyang trabaho, dati niyang pinagsisilbihan. Ito si Senator Bato de la Rosa. Sandali lang po, hanapin na ito. So, ito po. Nangyari. Galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako, naawa ako sa kanya. Pero I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya, panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Sana yung pinagbitan as PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to all the mga unexpected na mga pangyayari. Sir, yung umabuso daw siya, umabuso daw ang figure na kaya daw po siya nasima. Umabuso? Pag-aasay na po. I don't know kung may abuso ba doon. During my time, I am going to share with you the relationship was between the chief PNP and the president. Whatever the president orders, I follow it. So, wala akong nakikitang I don't know about abuso. Hindi ako masyadong alam ang abuso niya. So ayan, nakita natin yung reaction ni yung kanyang nararamdaman, yung totoong nararamdaman talaga ng isang tao na walang tinatago, na siya ay yung dati niyang trabaho, kung ano yung mandato ng isang PNP chief, kung ano yung mga dapat mong gawin, mga ganun. So nakita natin na kahit na itong si Senator Bato de la Rosa galit na, pero naaawa pa rin siya. Sa tutuusin, kung makita naman natin talaga, hindi siya pag-ano. Itong si General Torre, yung bang tipong ginawa mo na ang lahat. Sabagay, may kapalit naman kasi nasungkit niya yung pinakaasam-asam niya. Isa sa mga pinakaasam-asam mo bilang isang pulis ka, isang maging PNP chief na 4-star general, di ba? Kahit sino naman, maski sa atin, sabi na natin, hindi wag tayong yung ipokrito ba, na
imposible, trabaho ka ng trabaho, ayaw mo umangat. Ano yun, anong tawag ito? Yung bang wala kang pangarap, yung ultimate goal mo. Yan sa mga sa mga matataas na opisyal, syempre iyan ang isa sa mga pinakaasam-asam ng isang general sa halay ng PNP, ang maging hepe, PNP chief. Nakuha nga, yes, nakuha. Pero ang problema hindi naman umabot ng napaka kumbaga yung kanta ni o kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong buntis nang nagising. So, serious tayo. Mamaya na yung mga gising-gising na yan. So, yun nga ang nangyari, na ang bilis ng pag-angat. Tapos nung lumagapak, parang kumbagang para sa akin, parang nahihiya ako para sa sarili ko, parang gano'n. Kasi itinaya ko yung itinaya ko yung pangalan ko sa paglilingkod o pag sa utos ng pinakamataas na opisyal sa ating bansa, which is ang presidente, na maski lumabag na ako doon sa batas na pinapatupad ko dahil sa yung mga hindi makatawarang ginawa mo na hindi halos magawa talagang hindi magawa ng ibang mga kapulisan. Yung nilabag mo na yung batas, yung pagdukot sa ating magaling na presidente, na ayon sa kasaysayan nung sa panahon na ako ay namulat, siya ang pinakamagaling na presidente nakilala ko, ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mula sa Cory Aquino, namulat na tayo diyan, hanggang sa kina Ramos, Era, si Arroyo, kina itong si anak ulit na Aquino. Nakita natin kung paano binalahura ang Pilipinas. Noon, syempre, hindi pa tayo gaano sa politics, dahil syempre ang inuuna natin yung maghanap buhay. O nung kabataan, syempre nag-aaral pa tayo. Isa rin yan sa mga habang nag-aaral kami noon. Yun yung sa amin, na ipinuturo sa amin talaga hanggang sa school, yung pagiging bayani ni Ninoy, yung kanyang mga namatay siya para sa bayan, na siya ay pinapatay ng mga namatay na rin. Pero nung hindi pa narat na si President Duterte, mukhang kumbaga hindi pa nabilog pa yung ulo namin. Kumbaga syempre sa murang edad, high school pa lang tayo, nabilog na tayo ng mga yan, na kung tawagin natin mga dilawan, na yung mga ipinangangaral nila sa mga eskwelahan, kasama sa mga curriculum ng eskwelahan, na bayani si ganito. Pero nung lumabas tong si President Rodrigo Roa Duterte, diyan tayo namulat na yung mga pinapalabas lang pala nila, puro palabas lang, puro mga pakitang tao. Si President Duterte nag-expose ng lahat ng mga katarantaduhan nila, magmula sa mga dilawan, sa mga
kung sino-sino man dyan sa ano. Hindi dito sa mga Marcos, kasi mga Marcos isa sa mga nakatulong sa mga Marcos, lalo na dyan sa kay President ngayon yan mga Duterte. Pero inanuhan na tayo ng President Duterte noon. Binalaan tayo na may kargado ito, weak leader. Ang problema, hindi natin, kumbaga, hindi natin sineryoso. Sabi na natin hindi sineryoso, or isa din na confused tayo na baka maganda ang gawin dahil nga sa nakita nyo naman nung kung paano tayo binuhula nung panahon ng kampanya, na ipagpapatuloy ko lahat ng mga magagandang nasimulan, lahat ng mga magagandang gawain ay ating ipagpapatuloy upang magtuloy-tuloy ang ating pag-angat, upang mapalakas ang ating ekonomiya. Ayun. Build, build, build. Itutuloy natin yan. War on drugs. Itutuloy natin yan. Yes, tinuloy na. Build, gumawa ng build better more. Yeah. Build better more na naging flood, flood, flood. Alam nyo, sa totoo lang, nadinggoy tayo eh. Ano na gagawa natin eh, nandyan na yan. Ang inaano lang natin nasa kanya yan. Imposibleng hindi niya nakikita yung mga kalukuhan. Tapos itong flood control ngayon, ginagawa na namang kwanto. Ini-issue nila para sa susunod na mga panahon, sabihin nila, oy, may nagawa tayo. May pagmamalaki tayo. Nak ng tinapa. Tulog. So, eto na, balik tayo kay General Torre. Napunta na tayo sa mga history. Balik tayo dito kay General Torre. Bakit nga ba sinibak ito? Ayun Di ba? Ayun ang mga magagandang katanungan. Alam niyo kung bakit? Isa sa nakikita ko bilang isang hindi ako analyst, hindi rin tayo kumbaga na sa experience lang natin sa buhay natin, na itong si General Torre may kumbaga may future to eh. Oo, sa totoo lang, daming bashers, yes, lalo na tayo mga DDS, yes, daming bashers dito, pero marami ring sumusuporta dito. Oo, dahil may mga nakikita yung mga sumusuporta dito na hindi natin nakikita. Sa totoo lang. Ito, gamit ng mga konto eh. Gagamitin to talaga ng mga dilaw. Kasi, nakita naman natin kung paano magtrabaho yung tao. Yes, nakita natin. Maski lumabog sa batas, magawa lang niya yung gusto niya. Yung bang order sa kanya na firm na kailangan magawa ko ito, tulad ng pagdadakip niya kay Apollo Kibuloy. Yun, kailangan dakpin ko ito kasi utos to ng mahal ng nastaas. Ganun. Tapos ang dito kay former president FPRRD, yan, kailangan may sakay ko sa aeroplano ito. Hihilain ko yan. Yung mga tirada. Kaya ang ating presidente, dahil sa ayaw ng gulo, ayaw niyang may masaktan, nagpaliwanag lang sa yes. Kailangan mo namang magpaliwanag. Tatanungin mo nga lang, anong kasalanan ko? Di ba? Kung asan ang warrant of arrest, may pakita. Di ba? Parang pero itong si Torre na ito, may potential. May potential na makakalaban nila ito sa 2028. Yan ang isang basa ko. Basa ko lang kasi basa ko kasi minsan falsifikado. Yan lang ang basa ko. Na baka makalaban nila sa 2028 dahil sanay sila
na ano, linisin muna yung daan para dire-diretso tayo makabiyahe. Alam nyo na yung ibig kong sabihin yan, na ang ibig sabihin natin ay ganito. Tingnan mo, hindi sa pag-ano, hindi ko pa napanood yung napahanginan ko lang. Kumbaga dumaan sa wall ko yung kay Mangga, Aling Mangga. Alam nyo na yan kung sino yung Aling Mangga. Nanalo na eh. Oh. Anong ginawa naman? Papasaring naman. Anong sabi? Yung mga pa-travel. Ang daming trabaho. Travel lang kayo. Yung pasaring ni Mangga na ito, may kinalaman ito. Totoo lang. Kasi sanay sila. Tulad nito si Mang Martin. Contractor. Contractor. Hindi, seryoso tayo. Kay speaker. Sanay na sanay yan eh. Nakita nyo yung distrito niya. Laging walang kalaban. Bakit? Baka matalo eh. Baka masilat. Kaya kailangan siguraduhin. Kasi pag hindi niya sinigurado, baka mamaya ilaglag siya ng mga kababayan niya. Kahiya-hiya siya, di ba? Tapos, yun nga ang isang, kumbaga, sa basa natin, threat sa kanila tong si Tory. Kasi sa totoo lang, sumisikat talaga. Matakin mo, tingnan mo mas sikat pa nga ito kaysa si John Vic, diba? DILG Secretary. Nasasapawan na. Nasasapawan na ito si Remulla. Kaya, sabi niya, yung kailangan tanggapin. Mahirap pero kailangan. Pagkasabi niya, nakita ko dumaan sa wall kanina. Kasi sa totoo lang, mas kumbaga kung nila ito, threat sa kanila talaga itong si Tory. Kasi baka daming bashers, yes, nandiyan tayo sa mga bashers, pero marami ring supporters yan, lalo back-upan ng ginawa niya. Kaya nga si Aling Laila ML, Mobile Legend, si Mobile Legend, yung iyak siya kasi isa yan sa mga nila napipinto nilang pang sa 2028, pang tapat kumbaga. So at saka ito interview kay pinasadahan natin ng panood tong interview ni si Mayor Baste kanina. Sabi nga niya alhamdulillah si President Duterte is good spirit, good health. Tuwang-tuwa dahil nakapasok kanyang apo. Tapos isa sa mga nabanggit nga ni Mayor Baste ano nga ba yun? Nakalimutan ko. Yung tungkol kay General Torre na sipak na raw. Ang reaction niya is ang sabi lang naman niya is wala naman akong pakialam sa tao niya. Who you? Tapos tapos doon sa susunod na PNP chief hindi rin naman daw niya kilala. So basta ang sabi niya, pinasaringan lang niya ang administrasyon na sabi niya baka may yan. Alam na natin, underground
na nakafocus na naman, pero nakafocus na naman sa Duterte ang ano, bola niyan pagka siyempre panibago. Yun ang sabi niya. Hindi sa akin galing sa ano, sa kay Mayor Baste. So hanggang dito na lang po. Basta yung sinasabi ko, baka isa para sa akin, baka isa sa mga threat nila yan. Kaya nililinis nila. Alam naman natin kung sino yung mga naglilinis niyan. Mga may lahing ano yan. May lahing ano, yung janitor ba? Nililinis pati pondo. Nililinis yung pera ng kaban ng bayan. Nililinis yung pati mga golds natin, gold reserves natin, binibenta na. Maharlika funds, PhilHealth na hindi pa nababalik, maanumalyang 2025 budget na hindi masagot, flood control projects na katakot-takot, daming naging bilyonaryo na mga contractors. Mantakin mo, isa pa ito, no? Mantakin mo. Merong contractor, nagpa-interview pa sa media. Tapos yung mga bigatin talagang mga anchor, mga bigatin ba? Tapos pa-interview na ganito, rags to riches, ano ang naging buhay nila. Sa totoo lang, ano? Napakahirap nung ipagmalaki yung kayamanan na yumaman ka habang ang marami mong kababayan deal lang asin, di ba? Hindi hindi tayo naiinggit. Kontento na tayo sa buhay natin. Yun nga lang, dapat naging bilyonaryo ka dyan, nanahimik ka, dahil daming evil eye. Makikita yung mga mo, yung mga kayamanan mo, tapos inamin mo pa, mag-DPWH. Kailan kayo nag-umpisang ganito? Naging billionaire, naging successful pala. O anong pagkaka-interview na hindi ko pa napanood Gusto kong panoorin yun sa mga susunod na araw. Nag-DPWH kami. Alam na alam kung saan pinanggalingan nung kayamanan nila. Kasi kung legal yan, parehas, never kang magiging bilyonaryo. Sa totoo lang, never. Bilyonaryo, parehas ka na lumaban. Tingnan mo yung mga construction workers natin, jeepney drivers, nasa kalsada araw-araw. Parehas yan. Pero parehas din natin namamatay ng pobre. Minsan nga wala pang pampalibing. Tapos ikaw parehas bilyon. Pwede wow. Palakpakan natin yan. Anak ng tinapanan. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At itong maliit na konti lang yung inano natin kay General, kinuha lang natin kay General kay Senator Bato de la Rosa, at konting kay General Torre. At isa pa, tinesting ko ito kasi ngayon lang ako mahina pa yata. Lumakas ngayon. Ngayon lang ako gumamit ng microphone. Shout out. Ngayon lang tayo gumamit ng microphone kasi nakailang episode na tayo. Wala tayong microphone. Kaya tinatry ko. Ewan ko kung anong kalalabasan dito. Huwag naman sanang kahiya-hiya. So, hanggang dito na lang po ang ating vlogs sa ngayon. At
sa lahat ng kapwa po OFW, ingat po kayo saan man kayong panig naroroon. Tandaan po natin, huwag tayong palinlang. Hindi lahat ng nakikita natin, yun ang totoo. Hindi lahat ng naririnig natin, yun ang totoo. Kailangan din natin magmasid. Kaya nga ako, itong channel na ito, dati sa fishing ako. Pero, kailangan na rin natin mag-ingay. Kasi future ng mga anak natin, ng mga apo natin, wala na. Pinagbubulsa na. So, hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. Naway, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin. At please like, subscribe, and share the video. Kung meron pagkakataon, kung nagustuhan nyo yung video, pwede po kayo mag-subscribe, click the button. Thank you. Shukran. Kaso na, hindi ko na mapatay.